Lakas amat nito, bumulag tayo mag-isa oh. Tingin niyo makakatayo yan mag-isa? Malalaman natin mamaya. Tinuloy ko na nga din pala yung enclosure ng mga tarantula natin kasi nabubulok na sila sa container eh. Pero hindi 100% complete ah. Kasi may bago tayong project para sa mga alaga natin. So recap lang tayo ng bahagya. Tinanggalan natin yung mga focus natin dun sa enclosure nila kasi sa likod ng background sila nagtatago eh, di ba? So ang solusyon ko dun, ginawa ko expanding foam yung background nila, yung Hoyi. Then nung nag-expand na siya, ayan na itsura niya. Halos kinain yung kalahati ng enclosure po siya. So ang gagawin natin, ikakat natin yan. Nung una pinag-iisipan kong ano eh, parang may skull dito para mas malupit tignan, di ba? Kaso naalala ko wala nga pala akong talent sa ganun kaya eto na lang. Ayan, di ba? Parang kinalmot ni Wolverine pero kulang ng isa. Inisip ko since gusto nila sa background magtago, edi gawan ko sila ng tataguan sa background nila. Nga lang yung isa epic fail po siya, naging isang kamao eh. Dapat dalawang horizontal lang yan eh. Pero tignan natin, baka magamit pa din. Next natin ginawa syempre naglagay ng sealant. Etong nagamit ko ngayon clear lang eh, wala na kasi yung black eh. Pero okay na din yan. Tapos sinispread lang natin hanggang sa kasulok-sulukan para lahat ng ilalagay natin dumikit. Next natin yung Terrasoil by Pets Coco Friend. Ito magandang kulay ng background to eh. Binuhos ko na din yan lahat. Okay lang sobra, wag lang kulang. Tapos, nilagyan ko din ng TerraVines para may content details naman yung background natin. Ngayon ko lang pinaglalagay kasi mahirapan ako maglagay ng sealant kapag nandyan na yan. Pinagtutusok ko na lang kasi may sealant pa din naman eh. Tapos, ginaya ko lang doon sa isang enclosure, then naghintay ng 24 hours. Tapos, ito na itsura nila. Ayan, solid din naman, halos dikit lahat. Gagawin natin next yan, tatap-tap lang natin yung likod ng enclosure para malaglag yung mga excess pa. Tapos, babrushin natin yan hanggang sa pinakasulok-sulukan para mas makita pa yung details ng background, ya. After ko magawa to, pinospone ko muna ulit kasi gusto ko na ituloy yung project at kawawa tong mga alaga natin. Ayan, kalagayan nila, mga nakatwalya na po siya. Mababasa na talaga kasi sa sobrang lakas ng ulan at hangin. Baka magkasakit pa to, kaya ayan, pinaglilipat ko na sila. Yung iba nasa baba na, pero ito si Veldor at saka si Velcrin sa third floor pa rin sa tambakan. Though, may bubong naman na to, di na sila mababasa dyan. Tapos ito kanina nag-umpisa ng gawin yung magiging exotic room natin. Buti nakasama nga yung panahon eh. So ang ginawa ko, tinapos ko na rin yung enclosure kanina. Well, hindi naman tapos sa tapos pero para lang makaalis sa container tong mga focus na to. So naglagay na lang ako ng substrate, forest bed from Pets Coco Friend. May all-time favorite substrate yan para sa mga tarantula natin. Tapos minixan ko ng Terrasoil para hindi ganun kalayo yung kulay ng background tsaka ng substrate natin. Tapos okay na yan, lipat na natin tong Metallica na si Gyome. Yung iba mga design, plants siya, accessories siya, na yun. Kasi may testing muna tayo, di ba? Yung sa mga ginawa nating hide dun sa background, kaya lipat na muna natin sila. Iga-guide ko pa nga sana ng daliri po siya. Nagulat din ako. Brush nga pala ginagamit ko pag mga focus yung ililipat natin. Pero ito nakakatawa. Mukhang gagana yung plano ah. Gagamitin nila yung mga binutas natin doon sa background. Hintayin ko lang yung magsapot dyan tapos tapusin ko na tong enclosure na to. Next natin yung regales na si Sanimi. Buti na lang mga behave tong mga to ngayon. Angas na ito. Kahit hindi ko siya i-guide papunta doon sa butas, automatic na kasi ang ganda ng pagkakaukit na ito eh. Di kagaya nung kay Gyome kasi napakalaki, 'di ba? Dito saktong-sakto lang yung spot niya, oh. Pasok ng pasok. Ngayon hindi na tayo mahirapan mag-fading sa kanila kasi alam ko na kung nasaan eh. Huwag lang sana lumipat pag may mga plants tsaka kahoy pa na nandyan. Sinilip ko din yung project kanina, mga bandang alas 3 to, pero pinauwi ko na din sila kuya kasi biglang lakas ng ulan po siya. Kaya dito na lang tayo kay Bowser na nakabulagta. Pero alam nyo ba kung bakit di ko siya agad tinulungan? Kasi may napanood ako. Etong mga baby tortoise daw is talagang may trip na nagpi-flip over o hinihiga yung sarili nila. Para sa survival daw kasi nila yan na kailangan maibalik nila yung sarili nila. Kasi sa wild, possible talaga bumulagta sila doon o bumalentong kaya dapat matutunan nila to. Kung hindi, tostado sila sa araw. Pero kung titignan mo kasi, parang nakakaawa, di ba? Parang tulungan mo agad. Pero dahil napanood ko yung video, tapos sabi doon 3 to 4 minutes dapat nakatayo na siya. Tapos wala naman to sa araw, wala din siya doon sa heat bulb. Sinubukan ko na, total naabutan ko rin yung pagbaliktad niya. Di ko lang nakuha ng video, nagulat din ako eh. Pero sa inyo, kung hindi nyo naman nakita, baka ilang oras na yung nakabaliktad, diba? Tulungan nyo na. Anyways, ang isip ko dito, pag 4 minutes na, wala pa rin nangyayari, tutulungan ko siya. Pero sa itsura, tinan mo parang kayang-kayo. So, bilisan na natin para makita na agad natin kasi sa eksaktong 3 minutes, as in eksaktong 3 minutes, na-unlock ni Bowser yung survival skills niya, di ba? Panis, walang tulong-tulong. Magyayabang pa yan. Tingnan nyo ah. Magkatayo niya. Titingin pa sa akin yan. Di kita kailangan. Ayan ah.
Hindi kita kailangan, boy. Anyways, nung August 15 niya pa nagawa yun. Ito na, may bago na siyang head ngayon. Mas malaki na. Pero baka design ako din to ng expanding foam kasi may ano dito kung pa ako. Nung nasa transit ata nasira. So, ayan ang update kay Bowser ngayon. Ayan siya kanina. Antilok pa rin. Lumabas nga ng bahay yan para matulog. Lakas ng trip. Doon siya kasi nagbabask siya. Nagpapainit din kasi ang lakas nga ng ulan nga ni. Anyways, yan lang muna update natin. Tingnan natin bukas kung may progress ba dun sa project natin para update ko ulit kayo. Okay? Bye-bye.